magbasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Makipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron na naman tayong debate na magaganap ngayon. Yan ay February 3 mga kapatid, 2025, Monday, alas 2 dito sa Pilipinas mga kapatid. At ang topic na pag-uusapan natin ngayon ay patutunayan na ang Seventh-day Adventist ay ang tunay na iglesia na itinayo ni Kristo mga kapatid. Again, patutunayan ng ating affirmative na ang Seventh-day Adventist ay ang tunay na iglesia na itinayo ni Kristo. Ang affirmative natin mga kapatid, si Brother Denmar Santiago ng Seventh-day Adventist, at negative naman si Brother Jared Almazura ng Iglesia ng Diyos mga kapatid. So sa ating setup ng debate, meron tayong 10 minutes presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross. Meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauna si negative, mahuli naman si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, ang ating rule number 1, lahat ang sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Either ito ay close-ended or open-ended question. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ako ng next question. Rule number 2 natin, kung close-ended ang question or categorical, kailangan sumagot doon sa pagpipilian muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. Rule number 3, kung hindi niya sasagutin na ang tanong, magkakaroon siya ng 10 segundo ng pagpapaliwanag at yan ay yung sagot niya sa pinakatanong. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. Rule number 5, sa first stand doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali, at kung tinatanggi niya na nilatag niya yan during first cross-examination, ay in the next question yan. At sa rebuttal, pwede nang itanong ang lahat doon. Rule number 6, ang debater na makakatanggap ng 2 warning sa akin ay may disiplina yan. Either bawasan ko or dagdagan ko ha. Rule number 7, bawat senaryo na objection, isang beses lamang maaaring magpaliwanag. Isang objection lang at hindi susundan ng sunod-sunod na objection. At isang clarification lang din every question. At no objection during final conclusion. Rule number 8, hindi po pinapahintulutan ang mga pisikal na atake o paglalarawan sa pisikal na itsura ng ating mga katunggali. Kasama na din doon yung pagmumura ng nakasanayan. At out of topic are not accepted.
Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko. So hindi ko pinapayagang maitanong yan kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. So by the way mga kapatid, ang inyong host pala ngayon, Admin Russia Vista mga kapatid ng Russia TV. Siyempre, ako po ay isang Catholic at one of the member ng Templar of Truth mga kapatid. At ako yung tatayong moderator, timer, streamer sa hapon na ito. So sumasang-ayon ba ang ating afirmatibo sa lahat ng nabanggit? Yes, Mr. Moderator, sumasang-ayon po. At sumasang-ayon din ba ang ating negative? Nakamute ko bro. Nakamute ko bro. Or wala kang audio. Sumasang-ayon po sa ikatututok ikaayos gaya ng nasa 14:40 of 1 Corinthians. Okay mga kapatid, so yun yung ating kumpirmasyon at before natin simulan ng ating debate, syempre gusto ko muna silang magpakilala mga kapatid. At ano yung ini-expect natin na madinig sa kanila at syempre yung expectation din nila sa kanilang katunggali. So nahin natin si Affirmative, pakilala ka kapatid. Magandang hapon po sa inyo lahat mga kapatid at mga kaibigan. Muli po ang inyo pong maliit lingkod, Brother Denmar Santiago, isang ordinaryong kahanib, layman at po ang apologist ng ating church na Seventh-day Adventist. At sa pagkakataong ito mga kapatid, itatayo natin na ang Seventh-day Adventist ay ang tunay na iglesyang itinayo ni Kristo. Bagaman ito ay napakapalasak na mga kapatid, inaasahan natin na maitatayo natin ang katotohanan ng Diyos sa hapong ito. Kaya naman kayo pagpalaan ng Panginoon at manood po kayo, i-share niyo po ang ating live sa inyong mga Facebook upang kayo maraming mga matutunan sa pag-uusap nito. Ang mga makitas, mga kapatid at wala ng iba. Sige po, Brother Russia, yun lamang. Okay, at syempre dito din tayo sa ating tututol naman. Pakilala ka kapatid. Magandang hapon sa inyo, gabi, kung saan mo nakakarating ito. Ako nga pala si kapatid na Jared ng Basura, isang aliping walang kabuluhan. At patutunayan natin sa hapon na ito na yung tinitindigan ni Brother Denmark, kung sa Katoliko, ligaw na siya. Ngayon lumipat siya sa SDA, lalong ligaw na siya. Yan ang patutunayan niyo. Okay mga kapatid, so before natin simulan ng ating debate, syempre kung gusto niyo yung ganitong content, ganitong program, ganitong mga pag-uusap, pwede niyo i-share ito mga kapatid sa inyong profile, sa inyong mga groups mga kapatid, at pwede din kayo mag-comment dyan sa inyong mga hinaing or ano yung reaction niyo sa debate na ito. Ayan. So mga kapatid, simulan na natin ang ating debate. Gusto ko lang ipa-mute muna si Jared. Ayan. Medyo maingay. Brother Denmar, 10 minutes bro, patungkol dito sa patutunayan mo na ang Seventh-day Adventist ay ang tunay na iglesia. Your time start now bro. Magandang hapon po sa inyong lahat mga kapatid at mga kaibigan. Muli po ang inyong pong maliit na lingkod, Brother Denmar Santiago, magpapatunay ng Seventh-day Adventist ang tunay na iglesyang itinayo ni Kristo, mga kapatid. At kailanman, hindi ito matututulan ng isang alagad lamang ni Mr. Eliseo Soriano o kaya ni Daniel Bason. No? Hindi nila ito magigiba ang katotohanan nito. No? Ngayon, sa 46,000 na denomination sa ating panahon, alin po kaya sa kanila, no, na mga nagsasabing mga Kristiyano ang tunay na iglesyang itinayo ni Kristo? Bagaman ang lahat ng mga Kristiyano, pagka kayo sumampalataya kay Kristo, maliligtas ka. Wala po sa iglesyang kinaaaniban ang kaligtasan. Subalit, kailangan ng isang tao makilala ang isang tunay na iglesia na magtuturo sa kanya ng kaligtasan. Tandaan niyo ang iglesia magtuturo ng kaligtasan, hindi siya ang kaligtasan.
Ngayon, para malaman natin, aling iglesia ba ang nagtuturo ng kaligtasan? Ito po mga kapatid, no? Una po nating basahin dito po sa Mateo 16:18. At ganito po ang sinasabi, no? At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. Sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Yan. Sabi dito, maliwanag mga kapatid, ano? Itatayo ko ang aking iglesia. Sa madaling salita, ang iglesia ay isa lamang at hindi marami. Isa lamang. Hindi maaaring tunay yung kay Jared at hindi rin pwede yung tunay yung kay Rasya. Ang tunay po yung sa amin. Nag-iisa lang. Ano? Ngayon, yan po ang unang batayan ng tunay na iglesia. Ngayon, ang tunay pang iglesia, kalawa, banal. Dahil ang ulo ay banal. Efesos 5:23. Si Kristo ang ulo ng iglesia. Kaya kailangan ang katawan banal din. Saan po natin mababasa? Sa Revelation chapter 14 verse 12. Here are the call of the endurance of the saints. Those who keep the commandments of God and hold fast to the faith of Jesus. So ito, yung mga banal na nangahawak at sumusunod sa utos ng Diyos. Kapag po ang isang iglesia hindi sumusunod sa utos ng Diyos, hindi po yan tunay na iglesia. Yan. Ano? Ngayon, ikatlong palatandaan ng tunay na iglesia ay universal or what we call Catholic. In adjective, Catholic or universal. Ang ibig sabihin, no, ay pang buong mundo. Katulad ng Seventh-day Adventist. No? Sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20, ang sabi ng ating Panginoon Kristo, ipangaral ninyo ang ebanghelyo sa lahat ng mga bansa. No? At bautismo nyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. No? So ito ba'y natupad sa Seventh-day Adventist? Yes. According sa ating General Conference President na si Neil Wilson, Review and Herald, March 5, 1981, page 3, there is another universal and the truly Catholic organization, the Seventh-day Adventist Church. No? So we are also Catholic. Now, ang tunay na iglesia naman, ika-apat aposte. Ang tunay na iglesia, kailangan apostolic, nakakabit sa mga apostol. Hindi pwedeng basta sumulpot ng gaya ng iglesia na sumulpot sa apalit. No? Kapag kayang iglesia mo parang kabuti na sumulpot, hindi po yan tunay. Ito ha. Ito po ibig sabihin ng apostolic. No, ang apostolic, according dito sa Oxford Dictionary, apostolic adjective, connected with the apostles or to their teaching. Ano ba yung turo ng mga apostoles? Para masagot natin yung tanong na yan, babasahin natin yung sinabi ni Juan. Dito sa Juan, sa 7:17, ganito ang sabi. Kung ang sino man ay nag-iibig gumawa ng kalooban ng Diyos, ang turo kung ito'y sa Diyos. Madaling salita, makikilala sa turo. Anong turo? Ito sabi, ang sagot ng Biblia, Ezekiel 44:23 hanggang 24. And they shall teach my people the difference between the holy and the common, and cause them to discern between the unclean and clean, yung malinis at mauli, yung mga pagkain na hindi dapat kainin at yung mga dapat kainin, no? Katulad yan, kapag ang ating kausap kumakain, mahilig siya sa baboy, maiimpyerno yan. Huwag kayong sasama dyan, no? Ngayon, they shall keep my laws, yung kautusan, and my statutes, and my appointed feast. Ayan, may mga pistahan, no? And they shall
hallow my Sabbaths. So nangingili nagsabat. Yan. Kapag ang isang iglesia, linguista, maiimpyerno yan. Hindi yan maliligtas. Kasi, lumalabag sa kautusan eh. Ha? Ngayon, yan ha? Ulitin lang natin yung unang 4 na poste na gigibain niya. Kapag hindi niya ito nagiba, no? Una, ang iglesia ay isa, ang ulo si Kristo, at ang iglesia ay iba. Hindi katulad ng founder nila na nagtago sa Brazil na may kaso ng rape. Hindi po yun banal. Hindi po yun banal. Ngayon, 3, Catholic Universal. 4, Apostolic. Okay, Apostolic. Ngayon, ano yung ating susunod? 5 tanda ng tunay na iglesia. Ang 5, Adventist. No? Adventist. Bakit Adventist? Kasi ito yung naghihintay sa Panginoon. From the word Adventum, Titus chapter 2, verse 3, no? Adventist, naghihintay sa pagparito ng ligtas na si Jesus, no? Na ating Panginoong Heso Kristo. Panlima po yan, Adventist, no? Pang-6 na poste, no? So, assignment yan, ha? Gigibain niya yung ating mga poste. Baka kahit isa, wala siyang magiba. Dito, 6 na poste, prophetic. Ano ibig sabihin ng prophetic? Hinuhulaan ng Biblia ang siya. Dito po sa Revelation 12, makikita ninyo ang isang larawan ng isang babae. Ito ay tumutukoy sa iglesia. At ang kanyang nalabi, sabi dito sa Revelation 12, verse 17, no? Nagalit ang bagon sa babae at dumigma, no? Dumigma sa kanyang mga nanabi, no? Sila yung mga tumutupad sa utos ng Diyos at taglay ang patutuo ni Jesus. Ngayon, ang ay hinuhulaan ng Biblia na ito yung babae na aawayin ng bagon, no? Na sila ay sumusunod sa utos ng Diyos, no? At dito sa Revelation, no? Dito sa Revelation, mababasa natin, yung babae dito ay aawayin ng bagon, thank you, aawayin siya ng bagon ng 1,260 days. Kailan po yan? Magsisimula yan ng 538 AD, pagsulpot ng Romano Katoliko, nagkaroon ng mga inquisition, no, at magtatapos yan ng 1798 sa pagdakip ni Napoleon Bonaparte sa Santo Papa. No? Ito po, 6 pa lang sa 10 na post ilalatag natin. Tandaan nyo ha, 6 pa lang. Kung hindi ito magiba ni Jared sa kanyang pagtayo mamaya, malalaman ninyo nakatayo pa rin ang afirmatibo sa ating paksa. Ayan po, hindi niya magiba. Mga kapatid, nananatili ang katotohanan ng Seventh-day Adventist, ang tunay na itinatag ng Diyos sa mga huling araw na ito upang magtuturo ng kaligtasan. No? Maraming salamat po at pagpalain kayo ng ating Panginoon. So dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pahayag ng ating affirmative Brother Denmar Santiago ng Seventh-day Adventist Church. At ako tayo sa unang pagtatanong ni Brother Jared. 7 minutes para sa iyo, bro. Your time start now. Ready ka na ba, Pastor Denmark? Yes. Ito, moderator, ang una kong tanong. Sabi mo kanina, yung katangian ng tunay na iglesia sumusunod sa utos. Tama, tinatanggap mo ba yun? Yes or no, categorical? Yes, tinatanggap ko. Sumusunod ako sa utos eh. Kaya nga po kami nangingili ng Sabat at sinusunod namin ng 10 utos. Hindi gaya po ninyo na ang pagsamba ninyo linggo. Wala po niyan sa Biblia na ipinag-utos na mangiling kayo ng linggo. Nakikikopya kayo ng Katoliko. Next question. Okay, tanong ko sa'yo, yung linggo ba? Araw ba yung linggo? Yes or no? Yes, araw po yung linggo. Sino ba naman pong hindi matino o magsasabi na hindi araw ang linggo? Sige, next question. Maganda, no? Maganda.
Siya ang unang araw ng Sanlinggo ayon sa Mateo 28:1. No, pagkatapos ng araw ng Sabat, Ito kulit mo Ito, ngayong tinatanggap mo kanina na yung araw ay linggo o yung linggo ay araw, tinatanggap mo ba o tama ba itong nasa 2:46 ng gawa na araw-araw silang nagsipanatiling matibay? Tanong ko sa'yo, pag sinabing araw-araw nagsipanatiling matibay at nagkakaisa sa templo, kasama ba yung linggo doon? Yes or no? Yes, kasama sa salamat. Pero hindi po sabihin na marami ang araw ng Pangilin. Tandaan natin, sa buong Biblia, wala kayong mahanap na araw-araw yung mangilin. Bagpos ang sinabi, Exodo 20, talatang 8, no? Alalahanin ninyo ang araw ng Sabat upang inyong pangilin. Ngayon tinatanggap mo na tama yung nasa 2:46 ng gawa na araw-araw silang nagkakatipon sa templo. Pag sinabing araw-araw, ulit ang tanong, kasama ba yung linggo dong nagkakatipon sila sa templo? Yes or no? Yes. Ayun, salamat. Pero hindi ibig sabihin na araw-araw yung pagkakatipon araw-araw din ang Pangilin. Wala nga po kayong mababasa. Wala naman ako sinabing Pangilin So, amunin kita kung may mababasa ka araw-araw Pangilin. Pero sa Exodo 20, talatang 8, Sabado lang dapat mangilin. Yan lang po ang araw na binigyan ng Pangilin. Ibig sabihin, para pala sa Seventh-day Adventist, yung pagkakatipon o yung pagkaka-congregate ng unang araw ng Sanlinggo, linggo ay masama. Yes or no? Yes and no. Yes and no. Una, yes, kapag ginawa mong araw ng Pangilin, which is hindi utos ng Diyos yan. Utos yan ng tao. Utos yan ng Romano Katoliko. Andyan ka ng Romano Katoliko. At no, dahil mayroon din kaming mga meeting ng mga elders, etc., mga dyan sa araw na yan. Ito, tanong ko, ang moderator, ulitin ko yung tanong. Kasi hindi ko nilagyan ng categorical. Ngayon, sa Seventh-day Adventist ba, pag nagkatipo ng unang araw ng Sanlinggo, linggo, masama ba? Yes or no? Wala akong sinabing yes, no. Ang sinabi ko, yes or no lang, categorical. Matuto ka sumagot, di ka sumasagot Sagot, yes and no. Objection, moderator. Objection, moderator. Objection. Objection, moderator. Unahin natin ang objection mo na. Objection, Jared, ano yan? Matuto siyang sumagot sa tanong. You are under cross-examination. Ang tanong ko sa'yo, yes or no, mamili ka sa dalawa. Hindi yung dalawa pinapakyaw mo, pambira ka naman. Okay na. Brother Denmar, may Yes, counter-objection. Okay na, bro. Counter-objection, Denmar, bro. Ang sagot ko po, Mr. Moderator, no? Yes. Dinagdagan ko yung paliwanag ko ng no, kaya nga dinagdag ko Okay. Wait lang. Hindi niya so ganito. So ganito mga kapatid Brother Almazura, tinatanggap ko yan as a valid answer kahit pa dalawa yung pinipili niya. So nasa inyo naman yan mamaya kung paano nyo ipapaliwanag yan. So Brother Denmar, tuloy ka muna sa sagot mo na yes and no. Proceed, bro. Yes, dahil kung ito ay ipangingilin mo ang araw ng linggo. Walang utos sa Biblia na ipangilin mo ang araw ng linggo. Maliban na kung may mabasa ka talaga, bibigyan pa kita ng 1,000. Wala kang mabasa, hindi kita bibigyan. Pero pag ang sagot ko, no, dahil may mga pagkakatipong kami dyan, pero hindi yan araw ng pangilin. No? May Next question. May mga meeting. Therefore, sa oras na ito, at sa araw na ito, kinokontra mo yung sarili mo dahil yung mismo mong sagot ay nagkokontrahan na yes, no? No! Hindi ko kontra. Ikaw lang hindi makaintindi. Araw-araw, pwedeng magpulong. Pero tanging isa lang ang araw ng Pangilin, ang Sabado. Iba po kasi ang ibig sabihin ng araw ng Pangilin. No, dahil ang pangingilin, ito ay binasbasan at pinagpalak ng Panginoon na kanyang ipinagpalingaan. Itong araw, base Next sa Genesis 2. Next question. Ibig sabihin, tinatanggap mo
na tradisyon ni Kristo sa panahong Kristiyano yung pangingili ng Sabat? Yes or no? Yes! Na ulo ng iglesia, Sabbath keeper. Kaya dapat ang katawan o ang iglesia, Sabbath keeper. Kapag ka ang ulo, Sabatista, hindi pwedeng dating daan. Kasi nga hindi naman dating daan si Jesus. Dahil ang dating daan, according kay Job, nilalakaran ng masasama. Huwag ka doon. Next question. Next question, Tingnan mo naman, oh. Next question na. Ngayon, sabi mo kanina, yung katangian ng tunay na iglesyang nasa Biblia, meron silang bautismo. Tinatanggap mo ba yan? Yes or no? Yes, may bautismo kami. Yun nga, binabautismo ka. Gusto mo bautismo? Pabautismo kita ngayon din eh. Pagkatapos ng debate kita, pabautismo kita eh. No? Wait lang. Wait lang, stop mo na. Objection mo na, objection. Bro, Jared, anong objection, bro? Objection, moderator. Kung magsasama siya ng cargo, kung magsasama siya sa impyerno, sarilihin niya na lang, huwag niya na ako idamay dyan sa Sabatista nila. Okay. Bro, sige. Counter objection doon, Brother Gerard. Brother Denmark. Counter objection, hindi pa po ako tapos sumagot eh, nag-i-interrupt eh. Okay. Bro, wag kang, bro ha, yung magtanong ka lang bro, mamaya ipaliwanag mo yon para sa kanya. Basta sagot niya yon. Bro Denmark, dahil napigil ka doon bro, naputol ka. 20 seconds ulit, Brother Denmark, sa pagsagot, yung sa bautismo. Yes, nagbabautismo ang tunay na iglesia. Kaya nga, kung gusto mo magpabautismo ka, pwede mamayang hapon, pwede gawin natin. No, papatawag tayo ng pastor, marami tayong pastor dito. Papatawag tayo. Special pa, saan mo ba gusto? Yeah, wait lang bro. Next question. Sige, ngayon. Yung bautismo ba ng Seventh-day Adventist, merong tinatawag na rebaptism? Yes or no? Objection, Mr. Moderator? Objection. Bro, anong objection natin, Bro Denmark? Hindi ko pa po inilalatag yung baptism. Automatic next question yan sa ating rules. Proceed, bro. Next question. Pambihira ka naman, oh. Ngayon, Ngayon sinasabi mong si Kristo nangingili ng Sabat. Ngayon, bakit sa 5:18 ng 1, pinagsisikapan siyang patay ng mga Hudyo? Ito tanong. A, dahil sinira niyang araw ng Sabat. B, dahil ipinangilin niya sa 5:18 ng 1. Diyan tayo. Naiipit ka na eh. Okay, sagot? A or B? 10 seconds. Proceed. Dahil ang nagsasabi noon, yung nagbibintang sa kanya. Time. 7 minutes time na. Time na, bro. Time na. Diba? Okay, so mga kapatid, dyan nagtatapos ang unang pagtatanong ng ating negative sa affirmative. Siyempre, dako tayo sa ating negative first stand. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid. Sabi ni Ariel Balahadia, mukhang maganda ito, parehas hyper. Shoutout din mga kapatid kay Dennis Pagula. Lilong mo bautismo, sarap-sarap ng lechon at hipon. Shoutout din kay Pantorina Charlie Bira. Shoutout din kay Baymax Chris. Daw. Noel Pastor Ramos. Naiipit na yung kalaban ni Brad Jared. At shoutout din kay Dennis Pagua. Sabi niya sinisira nga ni Kristo ang Sabat eh. Shoutout din kay Noel Pastor Ramos, Kawawa SDA. Shoutout din kay Arlie Baradas. Sa lahat ng araw, Sabat lamang ang sinabi ng Panginoon na remember to keep it holy. Shoutout din kay Erin Manlapas, yes or no? Shoutout din kay dito kay Dennis, sabi niya go Brother Jared. At kay Henry, Tony, hindi talaga mahihiya itong si Denmark. Madaling angkinin pero hindi mapatunayan sa kasaysayan at Biblia. Shoutout din dito kay Baymax Chris. Malasuriano na naman yan si Jared. At John Ayas, yung Catholic pala, tapos nag-SDA ka. At dito din kay Kasan Gumising, tanong ko lang sa lahat ng mga Kristiyano, ano ba ang reliyon ni Jesus nung hindi pa nabautismuhan at ano naman ang reliyon niya pagkatapos niyang bautismuhan biblical? Ito din kay John Ayas, accusation with someone without evidence is a crime. Cyber law yan. Shoutout din kay Noel. Okay, ito
ano yung kanina. Arlie Barada, shoutout sa iyo. Dito din sa atin sa Russia TV mga kapatid, gusto ko lang i-shoutout din yung ating mga nanonood dyan kay excuse me. Dito kay Jeko, paki-shoutout sa Russia. Kay Munsi Yuhi, shoutout mo din ako bro Russia, nag-aabang ng debate forum mo from Baguio. Yan, shoutout sa lahat ng taga Baguio dyan. Si Romeo Villanueva, sabi niya, yung mga nagsasabi na sila ang katotohanan, kabaliktaran dahil may mga kanya-kanyang isip ang mga tao. Ang patunay, ang kanilang tinitingnan, hindi ang bunganga lang na lumalabas. Ayan mga kapatid, so tuloy-tuloy tayo dito. Brother Jared, bilang negatibo, your time start now bro. Magandang araw sa inyo mga kapatid. Natutuwa ako sa kalaban natin dito kay Pastor na iipit eh. Ngayon, ang dami niya dito mga sinulat ko mga kapatid eh, no? Yung katangian daw ng tunay na iglesia, sumusunod sa utos. Merong bautismo. At yung tunay na iglesia, meron daw sabat. Sinira nga ni Kristo, pabihira ka naman. Kaya nga sayang, hindi ko natanong sa kanya eh. Dahil ang tanong ko sa kanya, tinatanggap mo ba? Ha? Na yung nasa 5:18 ng 1, alin yung bakit pinagsisikapan siyang patay ng mga Hudyo? Dahil sinira niya yung araw ng Sabat, B, dahil ipinangilin niya. Sukat mo sabihin paratang daw yun? Paano mo sasabihin paratang yun? Ibig sabihin pala si Apostol Juan nagsasabi ng chismis. Ikaw na lang sana yung chismoso. Basahin natin ang 5:18 ng 1. Dahil nga dito ay lalo siyang pinagsisikapang patayin ng mga Hudyo. Bakit? Sapagkat di lamang niya sinira ang araw ng Sabat. Wala namang sinabi yan, dahil nga dito pinararatangan siya ng mga Hudyo. Hindi naman paratang yan eh. Ulat yan galing kay Apostol Juan. Yan yung nakita at narinig niya na hindi naintindihan ni Denmark. 1:3 ng unang 1. Yaong aming nakita at narinig ay siya naming ibinabalita sa inyo. Ngayon, ano yung ibinabalita ni Apostol Juan o yung inuulat niya? Nasa 5:18 na ng 1 eh. Na dahil nga dito lalo siyang pinagsisikapang patayin ng mga Hudyo. Tapos sasabihin mo, si Kristo ulo ng iglesia. Ngayon ang ulo ng iglesia dapat mangili ng Sabat. Hindi nga nangiling si Kristo eh. Sinira niya, kaya nga gusto siyang patayin ng mga Hudyo eh. Malamang kung nandun ka Denmark, sasama ka rin dun eh. Kaya itong paliwanag ni Pastor Denmark, ang labo eh, parang bato sa buhangin. Talagang, yung kumbaga sa aspalto, talagang lumang-luma ngayon. Ano bang tunay na iglesyang nasa Biblia? Paulit-ulit na natin itong pinapaliwanag na hindi nauunawaan ni Pastor. Unang-una, binasa niya rin yung 16:18 ng Mateo. Basahin natin. Kay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, ay itatayo ko ang aking Seventh-day Adventist Church. Sa Portuguese, Igreja Adventista del Sétimo Dia. Meron ba nun? Wala nga sa Biblia yun eh. Dahil yung itinayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, Iglesia, hindi Iglesia Adventista del Sétimo Dia. Ngayon, sa lahat ba ng sintidong pagsasalita ni Kristo, siya lang o may nag-utos sa kanya? 12:49 of Book of John, sapagkat ako'y hindi nagsasalita ng mula sa aking sarili, kundi ang amang nagsugo sa akin, siyang nag-uutos kung anong aking sasabihin at kung anong aking sasalitain. Kaya lahat ng sinasabi ni Kristo galing sa Diyos yun eh. Kailan? Di sa lahat ng sintidong pagsasalita niya. Kaya nga lahat ng aking sasabihin, future progressive. Hindi naman sinabi lahat ng aking mga sinabi, lahat ng aking sasabihin at sasalitain. Ibig sabihin, maski dun sa 18 ng Mateo, dun sa synastic gospel na yon, na promise ni Kristo, sinasabi niya na magtatayo siya ng iglesia at ang nag-utos nun ang Ama. Ngayon, kaninong pangalan ba tatawagin yun? Tatawagin ba sa pangalan ng Sabado o sa ikapitong araw gaya ng Seventh-day Adventist Sabado? Napaka-engot naman ng patawarin na lang mga kapatid, pinipigilan kong mapikon eh. Pinipigilan kong magalit eh. At kung magalit man ako, utos naman yon. 12:9 ng Roma. Dahil yun yung pag-ibig na hindi pagpapaimbabaw. Na nakapuotan ninyong masama. Kaya kung mapuot man ako sa iyo, kapatid na Denmark, utos ni Kristo yon na hindi natutunan ng Seventh-day Adventist. Tapos tinamin mo pa si Soriano. Hindi naman ako dating dan. Kung bihira ka naman. Pati si Rason, idadamin pa. Sana na lang pala, silang dalawa yung hinamon mo, hindi ako.
Eh, hindi naman ako kanin doon. Pambihira ka naman. XMCGA ako, no? Chismoso ka talaga. Eh, nakikinig ata to sa mga chismis eh. Alam mo, sa sa kasabihan Tagalog, ang naniniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. Kaya, chismoso ka. Kamangmangan yan eh. 24/9 ng kawikaan, ang pag-iisip ng kamangmangan, kasalanan. At isa dun sa pag-iisip ng kamangmangan, yung ikapit mo naman sa kanya yung relihiyon, na hindi niya naman relihiyon. Eh unang-una, hindi naman ako MCJ, dadamay mo ko dyan. Kayo na lang sana, problema nyo na yan, Denmar. Tapos ang dami niya pong sinabi. Ayan, makikilala sa turo. Tama, basahin natin ng 7:17 na 1. Kung ang sino man tao nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo. Eh tanong, ano ba yung isa sa turo nung iglesyang nasa Biblia? Aba, meron talagang turo yun. Hindi yung turo ng 70 Adventist na pag nagsimba ka daw ng linggo, eh tatatakan ka ng Antikristo. Eh katunayan, mismo sila Apostol Pablo, nagkakatipon sila ng unang araw ng Sanlinggo eh. At yung unang araw ng Sanlinggo, linggo yun. Bro, tinanong ko sa kanya, masama ba sa 70 Adventist? Masama ba sa 70 Adventist na mag-congregate o magkatipon ng linggo? Yes or no? Yes daw na no. Bakit niya sinagot yon? Eh kasi ipit na siya eh. Ipit na siya. Eh yan ang problema sa mga pastor na pinabili ng toyo, pinabili ng suka. Alam mo nung nasa Katoliko ka, hanga ako sa iyo eh. Ngayon nawala na eh. Buruin mo sila Amikan na higit ka nila akong Amikan. Eh hindi chismis to ano. Hindi chismis ito, katotohanan nito, nasa Biblia ito. Na ano, 24:24 ng Mateo, sapagkat maraming magsisilitaw ng mga bulang propeta at bulang Kristo sa sanlibutan. At ano pat, maaaring iligaw mga sirang. Eh kaya ligaw na ligaw ka na, Denmar eh. Tama yun, 7:17 naman, makikilala sa turo. At isa dun sa turo, yung pumili ng mabuting pangalan. Hindi pinapili sa pangalan ng Sabado. 22:1 ng Kawikaan, ang mabuting pangalan. Anong time na, Brother Rasha? Ang mabuting pangalan ay maiging piliin. At isa dun sa pangalan na mabuti na dapat nating piliin, aba, dun sa pangalan ng nagtayo at ang nagtayo nun, ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga iglesia ng Diyos eh. Eh kaya itong paliwanag ni Brother Denmar eh, ano eh parang bato sa buhangin eh. Naalala ko yung kanta na kapag ang puso'y natutong magmahal, bawat tibok ay may kulay at buhay. Ngunit kung ang pagsuyo'y lilipas din, bagay kaya ang bato sa buhangin. Kay hirap unawain bawat damdamin. Pangakong magmahal hanggang libing. Sa langit may tagpuan din at doon hihintayin itong bato sa buhangin. Kung ang pagsuyo'y lipas din, bagay kaya ang bato sa buhangin. Kay hirap unawain bawat damdamin. Pangakong magmahal hanggang libing. Sa langit may tagpuan din at doon hihintayin itong bato sa buhangin.
Kaya yung paliwanag nito ni Denmark, parang bato sa buhangin, hindi makita ang labo eh. Kaya hindi paliwanag yung palabo yan eh. Bakit? Bakit? 4:4 ng ikalawang Korinto, dahil binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang pag-iisip ng hindi nagsisisampalataya. Bulag kasi siya, hindi niya mapakilala yung tunay na karunungan ng Diyos dahil wala naman sa doon sa tunay na iglesia ang nasa Biblia. Dahil para mapakilala mo yung karunungan ng Diyos, 3 Gs ng Epeso, upang sa gayon, sa pamamagitan ng iglesia, ay maipakilala sa mga panunuan at kapangyarihan sa sangkalangitan ang sari-saring karunungan ng Diyos. Ibig sabihin, para mapakilala natin yung karunungan ng Diyos sa pamamagitan ng Iglesia ng Diyos. Hindi sa Seventh-day Adventist. Kaya kinakantahan na lang kita, pambihira ka eh. Ayan, i-wave na natin, moderator. Ang init eh. Diyan nagtatapos mga kapatid ang unang presentasyon ng ating negative. Brother Jared ng Iglesia ng Diyos. Dako tayo sa 7 minutes na unang pagtatanong ng ating affirmative sa negative. Brother Denmar Santiago ng Seventh-day Adventist. Your time start now, bro. Okay. Dito sa 80,000 na Church of God na mga simbahan at mga denominasyon at mga grupo dito sa Wikipedia, alin dito ang tunay na Church of God? Kasi dito ang dami, 1,000. Sige. Ito, moderator, sasagot ako ha. Yung tunay na iglesia ang nasa Biblia, yung itinatag ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo noong unang siglo. Hindi yung mga naglilitawan dyan sa Wikipedia dahil wala namang Wikipedia noon. Ano ka ba naman, Mark? Ay, ano ka ba naman, Denmark? Next question. Next question. Ipitin mo ako. Okay. Nag-search ka pa sa Wikipedia Next question na, bro. Next question. Okay, next question. Sa madaling salita, nung itinatag ni Kristo, itong sinasabi mong Church of God, nandun ka na. Kasi sabi mo, nakaanib ka doon sa first century church. Tama ba or mali? Tama yung nasa Biblia, mali yung paliwanag mo. Sasagot ako. Ito. Kaya ako nakaanib doon sa pamamagitan ng pagtanggap sa tunay na ebanghelyo ni Kristo. 3:6 ng Epeso. Hindi mo na kailangan pumunta doon para mag-time machine ka. Ano ka ba naman, Denmark? Ipitin mo ko. Pastor ka pa naman, oh. Next question. Next question. Next question. Ulitin ko ang tanong. Kung itong mga 80,000 na denomination at mga churches at mga sect dito sa Wikipedia na 80,000 na ang dami, na puro Church of God, sa madaling salita, lahat to tunay kasi ang pangalan nila, Church of God or Iglesia ng Diyos. Alam mo, Tama o mali? yung paliwanag mo mali. Bakit? Dahil meron sa Biblia, kaya ginagamit... Objection mo na. Brother Denmar, anong objection natin, bro? Mr. Moderator, Brother Asya, ang aking tanong ay categorical. Kailangan sagutin. Na ang tanong ko, itong 80,000 na mga denomination na churches na ito, puro Church of God ang pangalan. So, ibig sabihin, tunay itong lahat kasi Church of God at Iglesia ng Diyos na nakalagay dito. Tama or mali? Bro, Jared, yung unang lalabas sa bibig mo, bro, yung pagpipilian, bro, ha? Tama or mali, bro? Pipili ka ba or magka-counter object ka muna? Objection ako, moderator. Objection. Kasi ang tanong niya, impertinente, gaya ng pagka-impertinente ng latag niya. Ngayon, ang tanong niya sa akin, hindi ba porket yan, mga iglesia ng Diyos, tunay ba yan? Aba, makikilala mo sa turo. At isa dun sa turo, yung pangalan. At makikilala mo yung pangalan sa turo. Next question, gibain mo ko. Okay. Ganito, bro. Ang tanong ni Denbar, tinitingnan ko yan as a valid question naman. However, ganito, bro. Pag hindi ka makapili dun sa tama o mali, pwede kang magpaliwanag ng 10 seconds, ha? So, Brother Jared, pipili ka ba ng tama or mali or magpapaliwanag ka na lang? Papaliwanag ako, moderator, dahil impertinente yung tanong niya. Ngayon, 10 seconds. bakit impertinente yung tanong niya? Maski yung tanong niya, hindi niya rin masasagot eh. Pero hindi ko sinasabi, hindi ko masasagot. Masasagot ko yun. Tanungin mo ako ng tanungin. Next question. Okay, next question. Sabi mo masasagot mo. Ay, di ulitin ko lang yung tanong. Dito sa 80,000 na mga Church of God o Iglesia ng Diyos, dito sa internet, kung ang pangalan ng iglesia ay Church of God o Iglesia ng Diyos, ibig bang sabihin, tama itong lahat? Yes or no? No. Bakit? Dahil makikilala mo sa turo, 7:17 ng 1. Iglesia ng Diyos nga yan, turo naman, ikapu, mali.
kagaya mo. Ipitin mo naman ako, Denmar. Kung bihira ka naman, oh. Next question. Sa madaling salita, sa 80,000 na ito, hindi porke ang pangalan nila. Magtanong ka. Nagtatanong siya, bro. Moderator? Okay, Sir Moderator, isuyo lang. Bro Denmar. Bro Gerald, wag ka munang mag-interrupt, bro, ha? Nagtatanong siya, bro. Sige. Premise yan, premise. Ang premise ko ganito, no? Sa madaling salita, hindi ibig sabihin na itong 80,000 na ito na ang pangalan nila Church of God ay tunay na dahil Church of God na nga ang pangalan nila. Yes or no? Yes or no? Alam mo, no, bakit? No, proceed. Alam mo, ito magpapaliwanag ako, ha. Alam mo, meron kasing tsokolate. Hindi porket sinabing tsokolate, tunay na, merong peke. Gayon rin ang Iglesia ng Diyos, merong mga peke. Katunayan, gumaya nga kayo. Ano ka ba naman, 24 ng Mateo. Next question. Ipitin mo naman ito, Denmar. Okay, next question. Dito sa ginamit mo na Juan 5:18, ang sabi diyan ng mga Hudyo, no, sinira ni Kristo ang Sabat at ang Ama na Diyos ay hindi niya ama o hindi siya nanggaling doon. Sa madaling salita, pinaniniwalaan mo na yung ama, yung Diyos sa langit, hindi ama ni Jesus kasi nakasulat ko sa talata eh. Yes or no? No, bakit? Mali yung paniwalag mo. Kung mag-i-interpret niyan, wala kang karapatan dyan. Kung bihira ka naman, Denmar, oh. Ipitin mo ako, Denmar. Next question. Next question na, bro. Yung sinasabi ng mga Hudyo, sa Juan 5:18, na yung Diyos sa langit ay hindi ama ni Jesus. Kasinungalingan to, tama? Ulit ang tanong, moderator. Paulit, time stop. Time stop. Okay, proceed. Ano nga yung ano natin dyan? Paulit na lang. Bro Denmar. Sige. Sa madaling salita, yung pahayag ng mga Hudyo na yung Diyos sa langit ay hindi ama ni Jesus ay kasinungalingan ito yung nakasulat sa Juan 5:18. Yes or no? Sinungalingan. Kung galing sa mga Hudyo, kasinungalingan yon. Ngayon, yung nasa 5:18 ng Juan na pinagsisikapan siyang patay ng mga Hudyo dahil sinira niyang araw ng Sabat, hindi kasinungalingan yun dahil ulat yun galing kay Apostol Juan. Chismoso ka talaga, Denmar, oh. Next question. Ngayon, so naniniwala ka sa sinasabi ng mga Hudyo na hindi lang sinira ni Jesus ang araw ng Sabat, kundi hindi niya rin Diyos, ay hindi niya rin Ama ang Diyos sa langit? Naniniwala ka ba? Objection, time stop, objection. Unang-una, Brother Jared, proceed. Unang-una, hindi naman sinabi ng mga Hudyo yun eh. Sinabi ni Apostol Juan yun, ang kulit mo naman, oh. 1:3 ng unang Juan, 5:18 ng unang Juan. Okay. Di mo nadidiba. Okay. Objection dito, hindi daw yun sinabi. Yung sa, premise ni Brother Denmar, bro. Counter objection, bro. Counter? Oo, ayan, counter. So, dapat lang niya sagutin kasi follow-up question ko at saka nag-interrupt siya sa aking tanong kanina pa, Mr. Moderator. Okay, so ganito, magde-decide muna ako, Brother Jared, patungkol sa premise ni Brother Denmar, even si Denmar ay nagsasabi ng totoo or nagsisinungaling siya, sa moderator, bro, hindi ko ginajudge yan, bro, ha? Pero, that is a valid question pa din. Ngayon, depende yan sa pagsagot mo, bro, kung paano, kahit para sa'yo ay medyo merong something sa pagtatanong. Brother Denmar, proceed ka muna sa tanong, bro, tapos tingnan natin kung paano. Yung buong talata ng Juan 5:18, yung paratang ng mga Hudyo na si Jesus ay hindi nangingili ng Sabat at yung Diyos sa langit ay hindi niya Ama, yung sinasabi ng buong talata, yan ba pinaniniwalaan mo? Yes or no? Yes or no? Kung yung talata, pero yung paliwanag mo at interpretasyon ni Ellen G. White at Seventh-day Adventist, hindi ko pinaniniwalaan nyo. Bakit? Dahil gwapo kayo lahat. Gwapo kayo lahat. Next question. Next question, Iwanan kita dyan. Okay. Ngayon, next question natin. Next question natin, ha. So sabi mo, makikilala sa turo. Ang sabi mo pa kanina, no? Hindi ko sinabi yun. Objection, moderator. Wait lang, bro. Ganito, bro. Kahit pa sinabi mo yun o hindi, ganun pa din yung i-decide ko dyan, ha? So, depende na lang yan, bro, sa mamaya sa pagsagot mo. Itutuloy ka muna kay Brother Denmar. Bro, kahit nagsisinungaling dyan si Denmar or nagsasabi ng totoo, proceed. Sabi mo,
Okay, ang sabi mo kanina, si Jesus hindi nangilin ng Sabat. Kung hindi nangilin si Kristo ng Sabat, ibig sabihin, nagkasala si Jesus. Yes or no? Kasala. No. Hindi nagkakasala si Kristo, pambihira ka naman, Yung pagsira niya ng Sabat, konteksto nga yun sa 5:18 ng 1, ulit-ulat yun galing kay Apostol 1, 1:3 ng unang 1, 5:18 ng unang 1. Ngayon, lilipat ka sa 7:17 ng 1, ipitin mo ko dyan. Patakbo-takbo ka di ka naman runner, pastor ka. Next question. Next question. Okay. So kung hindi nagkasala si Jesus sa kautusan, no, ibig sabihin, pagka ikaw hindi nagkasala, ikaw ba ay sumusunod sa kautusan o lumalabag sa kautusan? Ano ulit ang tanong niya, moderator? Paki-clarify. Time stop muna. Paulit-ulit, Brother Denmar. Ang sabi mo, si Kristo hindi nagkasala sa kautusan. Ang tanong ko, pagka hindi nagkakasala sa kautusan, yan ba ay sumusunod o lumalabag? Sumusunod or lumalabag? Aba, pag hindi nagkakasala sa kautusan, sumusunod yun. Pambihira ka naman, O ngayon, papalakpak ka. Pumapalakpak ka sa kapugian mo. Okay. Next question. Next question. Next question. Time na. 7 minutes. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang first stage ng ating debate. At dako tayo mga kapatid sa ating rebuttal. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nag-i-edit na mga comment dito mga kapatid. Shoutout kay Afi Airborne. Ayan. Mga kapatid, ang dami kong nakikitang naka-blur dito na comment. Walang kayong mag-comment mga kapatid ng ng mga pagmumura or something na words kasi automatic yan. Mayroong automatic sa Facebook diyan. So wag niyo nang i-comment kasi di ko din yan babasahin. So shoutout kay Afi Airborne. Tama, parang addict ang datingan niya. Hahaha. Shoutout din kay Jamir Dumangas, bastos na sagot. Shoutout din kay Monsi Yohi, gwapo kayong lahat, sila pangit ba sila? Shoutout din kay Aladin Gregorio, parang pumatol ka na sa may bahog at uhugin pag ganyan ang kadebate mo. Shoutout din kay Nelson Lacri Jr. Hahaha, hinahamon na ha. Go guys! Shoutout din mga kapatid kay Tom Abela, naku po, bulagta ka, Denmar. Yan. Shoutout din kay Jason Resedo, kaya nga siya pinagsikapang patayin Shoutout din kay dito kayo kay Baymax Socris. Ako naawa kay Denmar. Shoutout din dito kay Pev, ngayon salita yan ni Juan. Kanino niya narinig o saan niya kinuha yan para isulat? Shoutout din dito mga kapatid kay Up Airborne. Ayan, nakakatawa naman yung Bad Eli wannabe na yan. Shoutout din kay Jason Resedo. Si Juan ang nagsalita dyan. Si Ramil Amlon, addict pa yang payat na yan. Shoutout din kay Maricel Moncada. Ay kay Aladin Gregorio, watching daw siya. Kay Jamir Peter Dumangas, puro palusot yung ad na to, walang respeto. Shoutout din kay Jessler. Sabi ni Jessler ay wala yung comment niya. Ayan. So mga kapatid, tuloy-tuloy lang tayo dito mga kapatid. Shoutout pala sa punto por punto si Yesomar Sorianong Soriano, sabi niya. Shoutout mga kapatid kay Logos Mimra, kay Erin Manlapas, kay Elmer Toboso, at sa Noel Ramos, and kay James Laher, yan, ng Islam. So mga kapatid, dako tayo sa ating rebuttal ni Brother Denmar Santiago ng Seventh-day Adventist sa kanyang pinatutunayan ulit sa topic na ang SDA ang tunay na iglesia. Your time start now. Okay, salat talaga sa pag-aaral itong ating kapatid. Bumubulagta Gumugulong. Bakit 6 pa lang yung poste na inilalatag ko, hindi niya pa natutulan. O 10 yung aking poste, hindi ko pa nga nababanggit yung 4 Partida na nga sa'yo yun Di ba? Hindi ko pa nailalatag yung 4. Yung 6 pa lang, hindi mo na maipatumba. Ulitin ko, itumba mo. 1, Holy,
Catholic, Apostolic, Prophetic, Adventist. 6 ha? 6. Mga talata, binigay ko kanina, napakarami. Ngayon, puntaan natin muna yung paglilinaw sa Sabat. Ang sabi niya, siniraan niya ni Kristo ang Sabat. Nako, mukhang mag-aaway kayo ni Kristo. Ito ang sabi niya, Mateo 5:18. Ito huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan, kundi upang tuparin ito. Kaya nga sa Lucas 4:16, ayon sa kanyang kinaugalian, no? Sa araw ng Sabat, siya'y pumasok sa sinagoga. So sa madaling salita, si Kristo ay nangili ng Sabat dahil ang paglabag sa 10 utos ay kasalanan. Unang Juan 3:4. So kung lalabag si Jesus sa 10 utos, magkakasala na si Jesus. Hindi maaari. O kung pagbanggain yung talata. At sabi pa dito sa Juan 5:18, ano ang sabi dito ni Juan? Basahin natin yung sinasabi ni Juan. No? Yung kabuuan, no? Yung sinasabi ni Juan, no? Yung pagkikwento niya, tungkol dito sa sinasabi ng mga Hudyo sa ating Panginoon sa Kristo. Ito sabi, Juan 5:18. Pakinggan po ninyo, pinuputol niya yung talata. Huwag mo puputulin. Dahil dito, lalo pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin. Sapagkat, hindi lamang niya nilabag ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din sa kanyang sarili ang Ama ang Diyos at ginagawa ang sarili niya na kapantay ng Diyos. Tanong, si Jesus ba hindi niya Ama ang Diyos? Basahin natin. Juan 17:1. Ano sabi diyan? Tumingala si Jesus sa langit at sabi niya, Ama! Parang iglesia ni Kristo Ama! Na makilala ka na tunay na Diyos. Ay wala. Ama niya pala yung Diyos So mali ito. Sabi niya, agree daw siya sa talata. Kasama ka ng mga Hudyo papatay kay Jesus. Sabi niya kanina, yes, agree siya sa buong talata. Hindi daw sa paliwanag natin. Hindi naman. Kasama ka doon sa mga Hudyo na papatay kay Kristo. Hindi niya pagkapantay ang Diyos. Eto, magkapantay sila. No? Yan, nasa Pilipos nga Siya'y nasaan yung Diyos? Maliban lang at tayo mo, para kang iglesia ni Manalo na si Kristo tao lang. Pero ang Ama at ang Anak ay magkapantay. Pareho sila makapangyarihan. Pareho sila walang hanggan. No? Awit 90, talatan 2, Micah 5:2, no? At Isaias 9:6, Hebreo 1:8-10. At napakarami pang mga talata, no? Katulad ng Juan 1:1, no? Yan. Napakaraming talata. So, pagka naniwala ka dito sa mga Pariseyo, no? Kasama ka ng mga Pariseyo. Kawawa ka naman. Dalawa. Bakit sa gumugulong? 80,000 ang denomination sa Wikipedia na puro Church of God ang pangalan. Tinanong ko siya, lahat ba ito tunay? Dahil Church of God ang pangalan Hindi daw, dapat makilala sa turo. Biglang lumihis. Bakit kanina sabi mo, dapat makilala sa pangalan? Bakit lumihis? Bakit biglang sa awan? Ano ba talaga? Makikilala sa turo o makikilala sa pangalan? Kasi kung pangalan lang, lahat pala ito tunay. Yung 80,000 na mga grupo sa Wikipedia, tunay na iglesia, ay nako. Sinasabi ko sa iyo mamili ka noong talata mo na hindi ka sasagpangin. Sino ngayon na sumusuntok? Ikaw sumusuntok ka sa buwan. Ngayon, ang iglesia ng Diyos sa mga taga-Korinto, hindi kumakain ng baboy. Mahilig ka siguro sa baboy. Babasahin natin. 2 Korinto. Ang talata po, mga kapatid. Babasahin natin. 2 Korinto. Ang talata po ay eto. Sabi, ganito, no? Webe. Sabi dito. Okay.
Sabi diyan, sabi dito, no? Teka ha, sabi natin. Ang sabi dito sa ikalawang Korinto, mga kapatid, huwag kayong magsihipo sa mga bagay na marumi. Huwag nga doon magsihipo eh. At magsilayo kayo sa kanila. Ang sabi ng Panginoon, magbalik loob kayo sa akin. So dito, huwag nga doon magsihipo eh. Ikaw, hipo ka ng hipo. Paano yan? Sabi dito eh, Biblia to eh. Yung mga iglesia ng Diyos dito sa Corinto, hindi sila kumakain ng baboy. Ikaw ba mahilig ka sa baboy? Pagka mahilig ka sa baboy, hindi kayo to. Kumakain ka ng baboy eh. Huwag kang kakain ng baboy. Bawal yan, Levitico 11:7, no? Ngayon, ano pa yung kanyang sinasabi kanina, no? Ang sabi niya, wala daw tayo mababasa na Seventh-day Adventist sa Bible. No? Unang-una, hindi po batayan ang pangalan sa pagiging tunay na iglesia. Bakit? Siya na mismo nagsabi, umanib siya sa iglesia sa Biblia sa pamagitan ng pagsampalataya. No? So hindi ito tungkol sa pangalan. Hindi ito tungkol sa pangalan. Malapa, mga kapatid, ang tinuturo ng Biblia ay tanggapin si Jesus, 1:3-16. Yun nga lang, hindi ko nakakitaan ng Christ-like character yung ating kausap. No? Hindi ko siya nakikitaan ng ganong pag-uugali. Thank you. Ngayon, hindi niya po giniba ang ating topic. Hindi po nagigiba ang ating topic. Hindi po nagigiba. Ngayon, pero sa ulit 3 minuto natin, mga kapatid, pinatutunayan ko sa inyo, yung 6 na poste natin, hindi niya pa natututulan. Sabi niya, may bautismo ba? Ang tunay na iglesia, meron. Babautismoan kita after dito. Kung gusto mo. Ngayon, eto, sabi niya, araw-araw daw yung pagpupulong, wala namang problema. Ang Seventh-day Adventist, mayroong midweek na Miyerkules. Meron kaming vesper ng Biyernes. Meron kaming mga meeting at fellowship ng Sunday, mga dental mission, no? Meron kaming mga ganyan. Araw-araw pwedeng sumamba. Tanda na, araw-araw pwedeng sumamba, pero isa lang ang araw ng Panginoon. Anong araw yan? Ang sabi ng Biblia, sa ika-7 araw, ang Panginoon, napaka-espesyal. Napaka-espesyal ng araw ng ika-7 sa ating Panginoon. Dahil ito ay kanyang binasbasan at pinagpala. No? Ating mong basahin ang Exodo 20, talatang 8. So wala na pong iba. Wala po kayong ibang talatang makikita na araw na binasbasan at ipinangilin at pinabanal ng ating Panginoon. Eto. Sahin natin, Exodo, talatang 20, ang versikulo ay 8. Ganito po ang sabi. Yan. Alalahanin ninyo ang araw ng, in 6 days, ito sa English lang, Good News Bible. In 6 days, I, the Lord, made the earth and sky and the sea and everything in them. But on the 7th day, I rested. That is why I, the Lord, blessed the Saturday and made it holy. Lahat ng araw, pwede ka sumamba. Isang araw lang ang banal. Sabado. Walang iba na araw na pinabanal na Panginoon, kundi Sabado. Yan. Kundi Sabado. Kaya, ito po ang katunayan ng tunay na iglesia. Isa pa, ang iglesia ng Diyos sa mga taga-Korinto, mayroong propeta. Pag wala kayong propeta, unang Korinto, 12:28, ano ang nakasayang talaga. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang rebuttal ng ating affirmative. Brother Denmar Santiago ng Seventh-day Adventist. At ako naman tayo sa unang pagtatanong ng ating
negative. Brother Jared, second cross ito. Your time start now, bro. 7 minutes. Ready ka na ba, Pastor Denmar? Yeah. Ngayon, sabi mo kanina, meron kang 7 poste. Tama? 10. Pero 6 lang 10 nilatag. poste. Ngayon, sunod na tanong. Saan mababasa sa Biblia na sinabi ni Kristo, o ikay Denmar, bibigyan kita ng 10 poste? Meron ba sa Biblia? Meron o wala? O invento lang ng kukote mo? Categorical. Wala. Pero itong 10 to, tinatayo ko kayo sa debating ito, hindi mo mag-iba. Salamat. 1, Catholic, Apostolic, Prophetic, Adventist, Orthodox, Seventh Day, no? Ano pa? Basta 10 ito, no? Nandito sa aking PowerPoint. Oh. Hindi mo magkikiba yan at wala ka nakikiba kahit isa. Next question. Ngayon, sabi mo kanina, kayo yung tunay na iglesyang nasa Biblia, tama? Therefore, tinatanggap nyo na ang founder ninyo ay si Kristo. Wala nang iba. Yes, dahil ang tunay na iglesia ay nagsimula po sa iglesia sa Ilang. No, yan o, sa Gawa 7:38, na kami ay tumanggap ng mga aral na buhay na ibinigay sa amin. Ang isa dyan ay ang Sabat at ang pagsunod sa kautusan. Ezekiel 40, versikulo 23 hanggang 24. Yan po. Next question. Ito, sunod ito. Ngayon, kung kayo ang tunay na iglesia at yun ang Seventh-day Adventist, ibig sabihin, nagpapasakop ka ba sa lahat ng inyong referensya at sa lahat ng aklat at sa lahat ng mga scholars ng Seventh-day Adventist? Yes or no? Yes. Next question. Ngayong nagpapasakop ka, tama ba ito? O sinong mas matalino sa inyo? Ikaw na nagsasabi na ang founder o puno ng Seventh-day Adventist si Kristo, o yung mga scholars ng Seventh-day Adventist dito sa inyong aklat na ang founder ng Seventh-day Adventist ay si Ellen G. White? Sinong mas matalino sa inyo? Ikaw na nagsasabing si Kristo, o yung mga founder ninyo at mga panunuan ninyo nagsasabing si Ellen G. White? Sagot! Pareho. Ikaw Objection, moderator! Objection, moderator! Objection. Sige, proceed. Objection. Naiipit na siya. Ngayon, ang tanong ko sa kanya, mamili siya sa 2 categorical ang tanong ko. Ngayon, sino ang mas matalino sa inyo? Ikaw na nagsasabing si Kristo ang founder ng Seventh-day Adventist, o yung mga scholars ninyo, o yung mga pamunuan ng Seventh-day Adventist sa Seventh-day Adventist Fundamental Doctrine sa 224 page na nagsasabi na ang founder ng Seventh-day Adventist ay si Ellen G. White? Sinong mas matalino sa inyo? Ikaw o yung mga scholars ninyo? Okay, Brother Denmar, may counter objection ka ba? Counter objection dito. No, pa siya nag-interrupt, sumasagot ako. Sagot ko nga po bot eh. Okay. Bro, Jared, tinatanggap ko yan yung vote, bro, ha. Ang pinipili niya yung siya at yung scholar nila. Ayun ba yun? Bro Denmar, proceed ka, bro. 20 seconds, bro, sa pagpapaliwanag. Both. Bakit? Ikaw po ang mali dito. Dahil si Ellen White ay hindi po founder, kundi co-founder. Hindi lang naman si Ellen White ang nag-co-found, no? Sa Apostol Pablo man, no? Founder din. 1 Corinthians chapter 3, nagtatayo siya sa salingan ng... Next question. Pabihira ka naman, no? Ngayon, ang nakalagay ba dito, co-founder o co-founder? Sagot? Ang nakalagay dyan, ang nakalagay dyan, no? Co-founder talaga yan dahil may libro ako nito. Objection, moderator. Okay, time stop muna. Objection, Jared, ano yan, bro? Ang tanong ko sa kanya dito sa mismong aklat ng Seventh-day Adventist sa Fundamental Doctrine sa page 224. Ngayon, ang nakalagay ba dito, founder o co-founder? Sagot. Okay, Brother Denmar, meron ka bang counter objection doon or mamimili ka? Counter objection. Okay, bro. Sinasagot ko nga po eh. Ang sabi ko, ang nakalagay, co-founder. Okay, proceed, bro. Co-founder yung pinipili niya. 20 seconds, bro. Paliwanag mo.
Akala niya kasi, siya yung may libro eh. Eto may libro ko, Seventh-day Adventist Believe. So dito sa page 224 yung sinasabi mo. Eto, qualification for baptism ito. Nako, mukhang maling page yan. Huwag kang magsinungaling. Qualification for baptism yan. Ayun Next question. Next question na bro. Next question. Ayun. Ulit ang tanong. Sino ulit ang mas matalino sa inyo? Ang mga founder ng Seventh-day Adventist na nagsasabing ang founder nyo is Ellen G. White? O ikaw ang nagsasabi na si Kristo ang founder ninyo? Sumagot ka. Pambihira ka naman Both na. Mali ka ang page mo eh. Ayun may libro ako. Qualification for baptism yan, page 224. Walang Ellen yan. Mali ka. Next question. Wait lang, wala pa. Wala pa bro. Wait lang. Mali yung page mo. Ayun, 224. Next question. Next question. Next question ngayon. Sabi mo kanina, ang tamang iglesia makikilala sa turo at isa doon ng bautismo. Tanong ko sa inyo, ilan ang bautismo ng Seventh-day Adventist? 1, 2, 3, 4, 5? Sagot. Isa. Ayun. Okay. Next question. Ngayong isa, meron ba kayong rebaptism? Dahil sabi mo makikilala sa turo, kasama sa turo ito. Meron ba kayong rebaptism? Meron o wala? Categorical. Yes, meron. Isa lang ang baptism namin. Ang baptism namin sa pangalan ng Ama, ng Anak. Objection, moderator. Time stop muna. Objection tayo. Objection, moderator. Bro, Jared. Ang tanong ko sa kanya, sige. Ito, ang tanong ko sa kanya, meron ba silang rebaptism? Meron. Ngayon, kung meron silang rebaptism, ilan na ang bautismo ninyo? 1, 2, 3. Hindi ko sinabing sa pangalan ng Ama, Anak. Alam naman natin yun eh. Kahit grade 1, alam nyo. Okay na. So, counter objection dito, Brother Denmar, ano yan? Sumagot naman po ko na isa eh. Okay. Ayaw niya tanggapin yung paliwanag ko. Okay, so, tinatanggap ko yan bro as a valid answer yung isa, pero sa paliwanag, kahit tutol ka dyan, yan talaga yung sagot ni Brother Denmar. Proceed ka bro, Denmar. 20 seconds bro. Isa. Isa dahil, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. At isang method lang, water baptism. Walang misik-misik at buhos sa amin. Isa lang, lulubog sa tubig. One form lang. Baptism by form. Hindi mo kailangang bilangin kung ilan. Isang Next question. Sige. Ngayon, kung isa lang, pag natiwalag ba sa inyo at nagbalik loob, binabantay na? Sayang. Time. 7 minutes. So, dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second cross ng ating negative sa affirmative. So, shoutout muna mga kapatid sa ating nasa live dyan. Siyempre, si Dominic Fernandez, sabi niya, SDA puro pero bautismo. Shoutout din kay Neil Macatol, pakay kang adka. Shoutout din kay Nenyo Padrera, marami silang founder. Diyan, di lang si Ellen G. White. Sabi naman ni Niel, bogus itong ADD na to. Ito din kay Jessler Joy Alimes, si Eddie Soriano, founder din sa MCGI. Shoutout din kay Bon, hindi mapakali yung ADD. Ano ba yan? Nakabata? Shoutout din kay Eman Adan, nakainom ba yan si Jared? Ang gaslaw. Shoutout kay Noel Pastor Ramos, kawawa eh. Shoutout din mga kapatid kay Erin Manlapas Ipit. Shoutout din mga kapatid dito sa ating si Rodney Ciudad. Tama sir, sabi niya. At si Jessler, ito yung kanina. Big Boy Salinas, maraming sa sabat ayon sa Biblia. At Rolando Bayani, siguro mga mahilig sa baboy pero payatot. Ito din kay Samuel Mosqueda, Aisus Balingbeng. Sabi ni Rolando Bayani, marami pang kakainin si Jared para makascore sa debater ng SDA. Max Beleno, sabi niya, alagad talaga ni Soriano, mas naniniwala doon sa mga Pariseo laban kay Kristo kaysa kay Kristo. Kasama iyan sa nagpapatay kay Kristo. At shoutout din kay Maricel Moncada ng JW. Naku po, sabi. At nako tayo sa ating rebuttal. Brother Jared ng Iglesia ng Diyos. Your time start now.
Yan, magandang tanghali ulit si kapatid na Denmar. Alam niyo mga kapatid, naiipit no? Ngayon, bago natin i-clarify yung mga sinabi niya, wawalisin muna natin. Dahil lahat ng sinasabi niya mali eh. Ngayon, tinanong ko sa kanya, moderator, i-clarify ko lang, meron pa bang tanungan nito pagkatapos? Sige. Ngayon, i-clarify ko sa kanya, ngayon, yung tunay na iglesia ba? Meron bang bautismo? Meron. Ngayon, ilan ang bautismo nun? Isa. Dahil isa dun sa katangian ng iglesyang nasa Biblia ay yung pagkakaisa. Katunayan, nung umakyat nga si Kristo, sabi, 17:11 ng 1, at wala na ako sa sanlibutan at ang mga ito'y nasa sanlibutan pa. At ako'y paririyan sa iyo amang banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan. Hindi naman sinabing, ingatan mo sila sa pangalan ng Sabado para sabihin mong Seventh-day Adventist Church. O sa Portuguese, Igreja Adventista del Sétimo Día, wala naman sa Biblia yun eh. Ngayon, kung may mababasa man siya, putol-putol, chap-chap. Ba't mo naman chap-chapin, kumpleto na Biblia. 34:16 ng Isaias, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon, inyong basahin, kahit isa dito hindi magkukulang, walang mangangailangan. Kay Denmar, nagkukulang. Katunayan, wala namang 70 Adventist sa Biblia, papangalanan mo, kayo yun. Kaya ang hinahanap ko sa kanya, sino bang founder ninyo? Kasi ang founder ng iglesyang nasa Biblia, ang pangulo nun, si Kristo. Paano naging pangulo? Pinapagkasundo 2:16 ng Efeso, at upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawang sa Diyos. Yung katawan pala sa Diyos, hindi naman pala sa Seventh-day Adventist. Ngayon sinabi niya, kami ay katotoo dahil meron ako 10 poste. Pinabasa ko sa kanya, nasa Biblia ba 10 poste? Wala daw. Di nagsasalita talaga ng nonsense itong pastor na ito. Pastor Chap-Chap. 7:7 ng Marcos. Datapot walang kabuluhan ng pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral o utos ng tao. At isa dun sa utos ng tao na itinuturo ni Denmar, yung 10 poste daw niya. Ano ka ba? Pastor? Meralco? Kung Meralco ka, sana naman wag mong taasan yung kuryente. Tinataasan mo kuryente namin, cha-charge lang naman ako Tsaka wala naman ibang gamit dito sa amin kaya itong pastor na ito, sintido ko muna lang mga kapatid. Dito ba tayo magpapaakay sa pastor na walang paninindigan sa pananampalataya? At kinokontra rin mismo yung mismong pahayag na sinasabi niya. Hindi ako magpapaakay dyan. Lalong-lalong na sa pangangasiwa ni Ellen G. White. Bula ang propeta ngayon, sinabi niya, pahabol niya kanina, ang tunay na iglesia may propeta. Wala naman akong tutol may propeta kayo bulaan nga lang. 24 ulit ng Mateo, paulit-ulit na nating binabasa. Ano nga yan? Sapagkat maraming magsisiparitong mga bulaang Kristo at bulaang propeta. At isa dun sa bulaang propeta na sinasabi sa Biblia, yung puno ni Denmar, yung si Ellen G. White. Kaya nga, inamin niya tinanong ko sa kanya sino mas matalino sa kanila nung mga founder niya. Iba yung libro na hawak niya sa libro ko Eto, mangungulekta ng libro, chismis pa. Pag ko papapartangan yung sinungaling, hoy, ikaw yung sinungaling. Basahin natin sa Seventh-day Adventist Belief, a biblical exposition of 27 fundamental doctrine sa page 200.4. Ang nakasaad, the gift of prophecy was active in the ministry of Ellen G. White. So who is Ellen G. White? One of the founders. Wala naman sinabing one of the co-founders. Sinungaling ka, Denmar. Alam mo yung pagsisinungaling, hindi nasang galing sa Diyos yan. 8:44 ng 1, kayo sa inyong amang diablo at ang mga nasa ng inyong amang inyong ibig gawin. And yung mga nasa ng ama nila na ibig nilang gawin, kaya gaya ng ginagawa nito ni Denmar, yun ang magsinungaling. At isa rin sa uri ng kasinungalingan, yung iba-ibahin mo yung mga sentido ng sinasabi mo sa mismong pagkakataon, sa mismong oras. Kinukontra mo Ngayon, pag kukontrahin niya pa yung sinasabi ko, makikilala ka sa turo. Ngayon, makikilala naman sa pangalan. Yung pangalan, isa sa turo yun Ano ka? Katunayan, yung totoong iglesia na sa Biblia, tinatawag sa pangalan ng Diyos yun. Ngayon, paano katong libu-libong denomination na nasa Wikipedia? Wala na akong pakialam doon, hoy. Ano pakialam ko doon? Hindi naman kami yun. Yung kinaaniban namin, yung iglesyang nasa Biblia, sa pamamagitan ng pagtanggap at pagsampalataya at pagsunod sa tunay na ebanghelyo ni Kristo. Hindi sa ebanghelyo ni Moises na sinusunod mo. 4:4 ng Malakias,
alalahanin ninyong kautusan ni Moises na aking lingkod na aking inutos sa kanya sa Horeb. Kaya sa pagkakataong ito, hindi lang siya gibae. Dinimolish pa pati yung mga pundasyon nito, pati yung poste daw niya. Ewan ko kung ano ba to si Denmark. Meron bang ano ito? Meron bang, ewan ko na lang mga kapatid, ano? Wala naman tayo nakikitang poste, meron daw siyang poste. Nasaan ba yung poste mo? Nasa Cagayan? Nasa Bulacan? Nasaan ang poste mo, Denmark? Kasi dadamay mo pa si Brad Eli. Wala naman kinalaman si Brad Eli dito kung kailan patay na tsaka nyo dinali. Ako nandito, akong kalabanin ninyo. O, naintindihan mo, Denmark. Hindi pagyayabang ito, nasa Biblia ito. Dahil pagdating sa debate, walang atrasan ng Iglesia ng Diyos. Bakit? Ikalawang Korinto 4 hanggang 5, sapagkat ang sandata ng aming pakikilaban ay hindi laban sa laman, kundi sa harapan ng Diyos, na siyang may kapangyarihang gumiba ng kuta at ng mga maling hakat bawat bagay na matayo na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos. Kaya nga ginigiba ko yung sinasabi ng mga patutsade. Ngayon, ang katangian ng iglesyang nasa Biblia, yung bautismo. At yung pagkakaisa gaya ng pinutol ko kanina. Ngayon, itutuloy natin. Dahil nilagyan muna natin ng konteksto Ngayon, sinabi natin yung pagkakaisa na pinaiingatan ng Diyos o pinaiingatan ni Kristo sa Diyos sa kanyang pangalan, yung mga sinasakupan niya at yun ang kanyang sambahayan. Ano ba'y sambahayan ng Diyos? Seventh-day Adventist ba? 3:15 ng unang Timoteo. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo na kung paano sa mga tao na dapat ugaliin saan? Sa bahay ng Diyos. Na ano? Na siyang Seventh-day Adventist? Na siyang iglesia ng Diyos na buhay. Iglesia ng Diyos. Hindi Seventh-day Adventist. Ano ka ba naman, Denmark? Kung kakainin naman yung sinasabi mo na ang tunay na iglesia makikilala sa turo, isa doon sa turo ng iglesia, yung pag-iingat ni Kristo sa pangalan ng Ama doon sa sinasakupan niya. Hindi sa pangalan ng Sabado para sabihin mong Seventh-day Adventist. Katunayan, 4:5 ng Efeso, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Sa Seventh-day Adventist, pag tumiwalag ka, ire-rebaptize ka. Ilan na bautismo? 2 na. Naintindihan niyo mga kapatid? 2 na. O tunay na iglesia ba yan? Hindi. Bakit? Dala-dalawa na eh. Pag isa lang, Denmark, sa'yo pala isa, 3. Sa'yo pala isa, 2. Kaya hindi siya makasagot sa tanong ko eh. Dahil ang iglesia, ang inaaniban niya, founder, sulpot ni Ellen G. White na isang protestanteng sulpot. Mas matanda pa sa inyo Katoliko. Alam mo, Denmark, pambihira ka naman, no? Kaya yan ang nangyayari sa'yo eh. Hindi ako stand sa Catholic Church, ano? Pero kung pagbabasihan lang naman ng totoo, basta totoo pa sa inyong Catholic Church dahil bulaan ng propeta ninyong si Ellen G. White. Sulpot kayo, yan ang katotohanan. Sulpot at lalong madali, sulpot ang Seventh-day Adventist. Katunayan, sila'y sinasabi sa 4:1 ng unang Timoteo. Basa! Maliwanag yung sinasabi ng Espiritu sa huling panahon. Ang iba'y magsisipag-sitalikod sa pananampalataya at makikinig sa aral ng diablo. Anong klaseng aral ng diablo yung nagagawin mo magsisipag-sitalikod sa pananampalataya? Tuloy, ipagbabawal nilang pag-aasawa at pagkain sa mga lamangkati. Yung baboy, lamangkati yun eh. Lamangkati yung baboy, pinagbabawal ba nila? Pinagbabawal nila. Ngayon, sila yung kinatutumpakan ng hula sa 4:1 ng unang Timoteo na ang aral ng diablo, ipagbabawal ang pagkain sa mga lamangkati o sa mga hayop na nilikha ng Diyos. Kasama ba yung baboy doon? Huwag mo naman sabihin yung baboy, robot. Ano ka ba naman? O ano, Mark? Anong gusto mong kanta? Kakantahan kita. Pero bago natin kantahan si Mark, i-clarify muna natin. Mark, hindi mo masagot itong tanong ko. Sino mas matalino sa inyo? Ikaw ba na nagsasabi na ang founder ninyo ay si Kristo? O yung mga scholar ng Seventh-day Adventist na nagsasabi na ang founder ninyo ay si Ellen G. White? Sagot lang, Mark. Sagot lang, Denmark. Nalilito tuloy ako. Yung dami kasi Mark na nakakadiskusyon ko eh. Ano lang, sagot lang, Denmark. Sino mas matalino sa inyo? Ngayon sabi niya, vote. Ba't niyang sinabing vote? Hindi niya kasi masagot ng categorical eh. Kasi lahat ng sagot niya doon, lulusot siya sa kanal. Ngayon, Denmark. May napatunayan ba si Denmark? Walang napatunayan si Denmark. Nagkalat siya sa debate na ito. Walang napatunayan. Yung posting sinasabi niya, wala sa Biblia. Poste ng Meralco yon.
Doon sa kanila meron. Anong oras na, moderator? 5 seconds. Okay. Salamat sa Diyos, mga kapatid, at pagpalain nawa kayo. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang rebuttal ng ating negative. Brother Jared ng Iglesia ng Diyos. Dako tayo mga kapatid sa second cross ng ating affirmative. Brother Denmar Santiago ng Seventh-day Adventist Church. Your time start now, bro. 7 minutes. Okay. So, para sa iyo, yun nasa unang Timoteo 4:3 ay baboy. Okay. Ano sa Greek dyan, yung lamangkati? Ano ang Greek word ng lamangkati? Objection, moderator. Ang usapan natin ayon sa Biblia, hindi ayon sa mga lumang manuskrito ng Biblia. Next question. Ipitin mo ko, kapatid. Hindi mo ko naiipit eh. Counter, nasa rebuttal ko po yung aking tinatanong. Sir Objection, Okay na. Ganito. Isang objection lang ha, ayon sa ating rules. So, ganito muna. Paulit nga muna yung tanong, Brother Denmar. Paulit mo na. Ayon doon sa rebuttal mo, yung baboy, ayun lang lamangkati dyan sa unang Timoteo 4:3. Ano ngayon sa Greek word ang lamangkati sa talatang yan? Okay, so tinatanggap ko yan ha as a valid question doon sa last na nilatag patungkol sa baboy. Brother Jared, sasagutin mo ba yung tanong ng direkta or 10 seconds paliwanag agad? Lalabas niyan, wala sa tema usapan natin. Dahil ang usapan natin ayon sa Biblia, hindi ayon sa mga lumang manuskrito ng Biblia. Ipitin mo ko, hindi mo ko Okay, naiipit. next seconds yan. Next question na lang. Sid. Okay, next question. Sa madaling salita, hindi mo masagot yung aking tanong kasi hindi mo alam. Tama ba or mali? Mali. Bakit? Dahil hindi ko sasagutin yan dahil wala sa tema yung tinatanong mo. Sana naglagay kang ayon sa Greek Bible. Pampihira ka naman, no? Di pa mo. Ngayon, sabi mo, masasagot mo. Okay, kung masasagot mo at alam mo, ano sa Greek word ng New Testament Greek, kasi ang New Testament ay nakasulat sa Greek. Ano sa Greek yung lamangkati sa talatang yan? Moderator, objection ulit ako, moderator. Ganito, ano? Matutos yun ng disiplina. Wala nga sa tema, kaya hindi ko sasagutin. Huwag mo sabihin, hindi ko kayang sagutin. Ipitin mo naman ako, Pastor Denmar. Di mo ko naiipit. Okay. Next question. Ang objection dito yung sa out of topic, Brother Denmar. Counter? Proceed, bro. Nasa rebuttal niya po yung aking tanong. Kaya, na yan, kasi inilatag niya sa rebuttal yan unless ayaw patanong talaga. Objection. Okay na. Isa lang. So ganito, Brother Denmar, paulit nga yung tanong ulit, bro. Ulitin ko yung tanong. Ayon dun sa rebuttal mo. At sabi mo, sinabi ko sa akin, alam mo kung sagot. No? Ano yung sagot? Yung lamang kakit sa talatang mo na binabanggit mo. Objection, Okay na, ganito. Tapos na kayo mag-object, bro, ganito. Tinatanggap ko ulit yan anong bro Jared ha. Again bro, kung hindi mo masagot ng direkta bro, 10 seconds ulit na paliwanag bro ha. Gagawin mo ba? 10 seconds? Sige, magpapaliwanag ako. Proceed, bro. Ngayon, yung pinasabi niyang Greek, wala naman doon sa nilatag ko yung Greek, sasabihin niya, ayon doon sa tema. Ang nilatag ko Tagalog, tanungin mo ako sa Tagalog. Sabihin mo lang naman kung naiipit ka na eh. Next question. Next question. Nag-10 seconds at nagpaliwanag ka ba dahil hindi mo talaga alam yung Greek word ng lamangkati sa talatang yan? Yes or no? No. Bakit? Alam ko yan, hindi ko sasagutin dahil wala sa tema yan. Tanungin mo ko dun sa nilatag ko, hindi dun sa nilalatag ng kukote mo. Next question. Uulitin ko ang tanong. Next question yan, kulit mo naman eh. Next question. Sabi mo kasi alam mo eh. Ang kulit mo naman eh. Wait lang, Brother Jared, bro. Wait lang, bro. Hayaan mo muna, bro. Tapos tingnan natin kung paano mo i-address sa Brother Denmar, proceed ka sa tanong, bro. Okay. Sa follow-up question eh. Time naman yan. Proceed. Follow-up question. Ulitin ko. Alam mo, sabi mo, alam mo eh. Ano ngayon sa Greek word yung lamang katig sa talatang mo?
Sige. Alam ko, kaso hindi yan ang tema natin. Ang kulit mo. Papaluin na kita sa puwet. Next question. Next question. Objection tayo. Brother Denmar, time stop mo na. Anong objection, bro? Mr. Moderator, ayon sa ating rules, kung ano yung tinatanong, siya ang dapat sagutin. Kung humihingi ng pangalan, Paulit. bilang, tulad dito, ay dapat sagutin ng Paulit nga muna yung tanong, bro, Denmar. Uulitin ko, Mr. Moderator, with respect sa iyo. Ano po sa Greek yung lamangkati sa unang Timoteo 4:3? Okay, again, parehas na ito natatanong ano sa Greek. Proceed ka, bro, Jared, kung sasagutin mo, bro. Gusto mong sagutin ko? Magpalit tayo ng tema. Hindi yan ang tema natin, pero kung gusto mong sagutin ko yan, ibahin natin ang tema. Sasagutin ko yan kahit hanggang alas 4 tayo. Okay. Next question. Okay. Next question. Okay, liwan na kita. Kasi hindi mo naman masagot na ano. Objection, moderator, objection. Objection. Huwag Negative, mo ano kung yan? parartangan, hindi kong kayang sagutin yan. Kayang-kaya kong sagutin yan. Ang problema sa'yo, Okay, wait lang. nagtatanong ka nang wala sa tema. Oh, wait lang, ganito. Okay. Ganito. Counter objection mo na. Sige, proceed. Bro, okay na, Jared. Bro, yung sinabi niya na hindi mo daw... proceed ka, bro, Denmar. Counter objection, bro. Counter. Bro, alam niya daw pero hindi niya masagot. Bakit kaya? Okay. So, ganito mga kapatid, ha? Ganito. Bro, Denmar, tuloy ka na sa tanong mo, bro. Tapos, tingnan natin kung paano sagutin. Proceed, bro. Okay. Dito, Time resume. Ito. Sa Isaiah 66, 23 hanggang 24, may sabat pa rin sa bagong langit at bagong lupa. Ang sabi mo kasi, sinira na ni Kristo. Bakit Objection, dito? Moderator. Time stop mo na. Bro, Jared, anong objection dyan, bro? Wala naman sa nilatag ko yung Isayas. Tanungin mo ako dun sa nilatag ko cause I am under cross-examination. Kanina ka pa di ka nagtatanong, namumutos ka. Okay. Divide mo! Okay na, bro. So, ang objection dito, gusto niya doon ka lang daw magtanong sa inilatag. Brother Denmar, may counter objection ka ba doon? Under Mr. Moderator, sa ating coach, pwede nang itanong ang kahit ano basta related sa topic. Okay. So, magde-decide muna ako. Thank you, Brother Denmar. Sa second cross talaga, pwede nang itanong ang lahat dyan, either inilatag or hindi inilatag. Siyempre, alabas doon yung out of topic, ha. However, dito mga kapatid, tuloy ka muna, Brother Denmar. Proceed ulit sa tanong mo, bro. Ulitin ko, sabi mo kanina, sinira na ni Kristo ang araw ng Sabat. Bakit sa Isaiah 66, 23 hanggang 24? Sa bagong langit, sa bagong lupa, may araw pa rin ng Sabat. Bakit daw? Bakit? Ito, sasagot ako. Dahil lang Sabat sa panahon ngayon, si Kristo, dahil si Kristo ang kapanginahan natin. Ngayon, si Kristo nasa langit ba? Nasa 3:1 ng Kolosasyon. Alalahanin ninyong mga bagay na nangasa itaas sa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Si Kristo ay kapahingahan Si Kristo yung Sabat di may Sabat doon, pero hindi yung Sabat niyo. Okay. Next question. Ang sabi mo si Kristo na ang Sabat. Saang talata sa buong Biblia, mapatagalog, Bisaya, English, Greek, Hebrew, Arabic, Latin at kahit anong pang gamitin mo. Saan dito sa buong Biblia na sinabi ni Jesus, ako na ang Sabat? Chapter and verse, bigyan mo ko. Ito, objection, moderator, Objection. Kung hahanapan niya akong letra por letra, lalabas na ako dun sa pinaniniwalaan ko na pangangasiwa ng mga apostol sa bagong tipan. Okay. Nasa 3:6 ng unang Korinto na hindi sa tipo. Okay. Huwag mo akong hanapan sa tipo. Objection dito. Bro Denmar, proceed, bro. Counter, ayon sa ating rules, sumagot ang tinatanong ayon sa hinahanap sa kanya. Sumasagot ako. Okay. Wait lang, bro. Objection. Nasa objection ka pa, bro. Ganito, Brother Denmar. Proceed ka muna, bro. Continue, bro. Pagkakanta po ako sa kanya, Mr. Moderator, ng chapter and verse sa Bible. Okay, nagigets ko na. Ganito mga kapatid, kung ang tanong talaga ay chapter and verse, dapat magbigay. Kung wala naman, sabihin na wala. Ganun lang ka-simple. Or 10 seconds na pagpapaliwanag. So, ganito, Brother Denmar, maghintay ka, bro, na kung sasagot si Brother Jared ng 20 seconds, magbabanggit siya ng talata, ha? Or
kung 10 seconds paliwanag. Bro, Jared, anong gagawin natin, bro? Sasagot ka ba? Ganito, moderator, magpapaliwanag ako. 10 seconds Ngayon, yan, bro. Proceed. O sige de. Ngayon, hahanapan niya ako ng letra por letra. Lalabas na ako dun sa pananampalatayang tinanggap ko na nasa 3:6 na ikalawang Korinto na hindi sa titik. Hinahanapan mo akong titik. Next question. Gipain mo. Next question na, bro. Next question na. Wala kang mababasa letra to letra sa buong Biblia, sa Bago at Lumang Tipan, na sinabi ni Jesus, ako na ang Sabat. Tama ba o mali? Meron. Yung mali, yung paliwanag mo. Tama yung paliwanag ng Biblia dahil ang ibig sabihin ng Sabat, kapahingahan. Ito Objection mo na, objection. Wait lang. Bro, Denmar, nag-object ka, bro? Objection. Nakakalito yung sagot niya. Ang sabi niya nung una, tama. Maya-maya binawi niya mali. Alin po ba talaga yung... Okay. So, Brother Jared, yung sa tama or mali, bro, ano daw yung sagot mo doon muna, bro? Ito, ang tanong niya kasi, saan mababasa sa Biblia na si Kristo sinabi niya, ako ang Sabat? Ang pananampalataya, saglit lang, sumasagot ako. Wait lang, Brother Jared. Ang hinihingi lang naman ni Denmar, yung tama or mali muna ba bago ka magpaliwanag, Brother Jared, ha? So, banggitin mo muna, bro, yung tama or mali. Mali yung paliwanag niya. Proceed. 50 seconds. Dahil wala namang mababasa letra por letra, na sinabi ni Kristo ako ang Sabat, pero may mababasa ako, hindi letra por letra. Dahil ang ibig sabihin ng Sabat, kapahingahan o pagpapahinga. O, hamunin mo ako, babasahin ko, tuturuan kita. Iwanan ako po dyan. Next question. Sa ikalawang Korinto, sa 6:17, ang sabi ni Pablo, huwag magsihipo o magsikain ng mga bagay na marumi. Ikaw ba, bilang kaanib ng iglesia ng Diyos sa Biblia, kumakain ng baboy? Yes or no? No. Bakit? Vegetarian ako, moderator, Pambihira ka naman. Ipaparatang mo sa akin yan. Okay, so moderator. Vegetarian ako. Wait lang, bro, Denmar. Huwag mo iparatang na kumakain ako niyan. Next question. Okay, next question. Very good. Dito. Tinatanggap mo na sa iglesia, na nasa Biblia. Time. 7 minutes. Time. Okay, mga kapatid. So, dyan nagtatapos ang 7 minutes na cross-examine, mga kapatid. At dako tayo sa ating, syempre sa mga audience. Actually, napakainit na ating mga audience. Meron tayong 300 live audience ngayon. Brother Ruel Celebran, nagtatanong si Brother Denmar, bakit mali ang paliwanag niya? Shoutoutin kay Rolando Bayani, nasa topic, yun ayon sa Biblia. R.A. Despe Cardenas, may tanong pa dyan kay Pastor, yes or no? Shoutoutin kay Darrell Garcia, High Blood. Shoutoutin kay Domingo Balilahon, Guerrero, Doy, pataka, paka ang kapal naman makapasalita, kala mo sinong magaling. Jesler Joy Alimis, bakit bawal ang Jollibee? Shoutoutin kay R.A. Cardenas, pag sumagot ng yes, sablay niya. Sa no, sablay pa rin. Shoutoutin kay Nel Marcatol, daldal nitong napayat na to, walang kwenta ito. Bastos. Yan. Eliezer Pabelar, Lutang Kaboy. Shoutout din kay Rolando Bayani, kulang sa research. Max Beleno, si Kristo daw ang Sabat, para ang tanong, saan sa Biblia sinabi ni Kristo na siya na yung ikas-7 araw ng Sabat. Shoutout din kay Apir Irbon, style din ni Soriano yan, iwas sa tanong kasi maiipit siya. Shoutout din kay Nel Makatul, bastos itong makipag-usap na payat na kampon ni Ingkong na to. Shoutout din, mga kapatid, kay teka ha, basa tayo ng ibang comment. Yan, mga kapatid. Dito tayo. Si Eman Adan, nasaan na yung yabang mo, Jared? Shoutout din kay Mayro Madelo Ipit. Shoutout din dito, mga kapatid, kay Neil Sabog si Payat. Shoutout din kay Monsiohi, sinasaniba na si Jared, kulit mo daw kasi. Shoutout din, mga kapatid, kay okay, so Riowel Cerebran, hindi pa ba nakatugpa ang kalaban ni Bro Denmar? Parang hay pa
At mga kapatid, sige, tuloy-tuloy tayo mga kapatid sa ating final conclusion. Mauna dito si Brother Jared. Bilang negatibo na ang Seventh-day Adventist ay ang tunay na iglesia na tinayo ni Kristo. Your time start now, bro. Ano to, may tanungan pa ba sa uli? Wala. Na... Final conclusion na to. Rebuttal na ito. Last na to, bro. Last part. Wala nang tanungan. Wala. Sayang ano. Kaya mga kapatid, napatunayan natin sa panahong ito na ang Seventh-day Adventist hindi ang tunay na iglesyang nasa Biblia. Hindi ito ang iglesyang itinayo ni Kristo. Ngayon, tinatanong niya sa akin, ano sa Greek yung salitang lamangkate o karne o meat? Hindi ko lang sinasagot dahil wala sa tema yon. Palitan natin ang tema, sasagutin ko yan kahit hanggang gabi tayo. Ngayon, ibig sabihin ba yan, umiiwas ka na? Hindi ko umiiwas. Sasagutin ko nga kaso wala sa tema. Dahil ang ibig sabihin nun sa Greek, o yung Greek interlineal nun, ay kreas. O kres. O ngayon, naintindihan mo ba to, Denmar? Pambihira ka naman, o. Hindi mo sinasagot yung tanong Ako sumasagot ako sa tanong mo dahil tungkulin ko yon dahil Kristiyano ko. 3:15 ng unang Pedro. Inyong sambahin si Kristong Panginoon na inyong buong puso na handa kayo sa pagsagot. Ngayon, lahat ng sinabi niya, nonsense. Unbiblical. Ngayon, dun sa bagong langit, merong Sabat. Tama. Dahil ang ibig sabihin ng Sabat, kapahingahan. Nasan ba si Kristo? Nasa itaas rin sa langit si Kristo 3:1 ng Kolosas. Kung kayo ngay muling dunuhay nakalakip ni Kristo, ay hanapin ninyong mga bagay na nangasa itaas sa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ngayon, saan mababasa sa Biblia na si Kristo'y kapahingahan o si Kristo'y Sabat? Hinahanap niya sa akin letra por letra. Hoy, pastor, pambihira ka naman Yung pananampalataya tinanggap ko sa iglesia ng Diyos. Pag magbabasa ka ng Biblia, hindi sa titik, hindi letra por letra. Ikaw inaanap mo sa akin, letra por letra, palalabasin mo ako dun sa argumento ko 3:6 ng 2 Korinto, na kami naman na pinamaging ministro ng bagong tipan, hindi sa titik. Ngayon, babasa ako, hindi sa titik. 11:29 ng Mateo, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masusumpangan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Kanino? Kay Kristo. Kailan? Pag pinasan niyo yung pamatok niya, sinunod niyo yung utos niya. Utos na ito, sinusunod yung kautosan ni Moises binago na nga Dumating na si Kristo na sa panahong Kristiyano na tayo. 7:12 ng Hebreo. Dahil lang palitan ng pagkasaserdote ay kinakailangan rin palitan ng kautusan. Yung 10 utos, inutos ng Diyos yan kay Moises o tinatawag yung kautusan ni Moises. Saan inutos yan? Sa Pilipinas ba? Sa Amerika ba? 4:4 ng Malakyas. Alalahanin ninyong kautusan ni Moises na aking lingkod na aking inutos sa Horeb para sa buong Israel. Inutos yan sa buong Israel. Kaya kung susundin mo yan, yung parang kapitbahay nyo, nag-uutos, hindi naman ikaw inuutosan, ikaw yung sumunod, napakabastos mo. May sariling utos sa atin at yun ang utos ng ating Panginoon Kristo. Katunayan, 17:5 ng Mateo, samantalang nagsasalita pa siya, narito isang alapap na lumilim sa kanila na nagsasabi, itong sinisinta kong anak na siya kung kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Ngayon, paano natin pakikinggan si Kristo ngayong patay na siya? Maririnig natin yung tinig niya. 10:16 ng 1, at meron akong tupa hindi sa kulungang ito, at di rin ginila ang aking tinig. At yung tinig ni Kristo, hindi tinig ni Moises yun. Dahil yung kautusan ni Moises sa panahong Kristiyano, pag sinunod natin, hindi na natin ikaliligtas yun. Kasama doon ang Sabat. 13:39 ng Gawa. At sa pamamagitan nga niya, ang bawat nananampalataya inaring ganap sa lahat ng mga bagay na sa mga ito ay hindi na kayo aaring ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Kaya kahit maghubot-hubad ka, magpapako ka sa krus, sinasampalatayan mo yung utos sa lumang tipan, gaya ng 10 utos, walang kabuluhan sa Diyos yun. Dahil ang may kabuluhan sa Diyos at aariing ganap tayo na kautusan, yun ang utos ni Kristo. 15:2 ng unang Korinto. Sa pamamagitan naman ito, ligtas kayo kung matyaganin yung iingatan ang mga salitang ipinangaral ko sa inyo. Ibig sabihin, ng mga salitang ipinangaral ko sa inyo, yun ang utos ni Kristo. Kaya kakantahan na lang kita, Denmar. Naalala ko sa iyo yung yun ang pag-ibig kasi sa kaaway 5:44 ng Mateo. Magkantahin natin. Ito, alam ko to, Denmar Ikaw ang mahal ko, ikaw ang mahal kong tunay na tunay. Ang laging panaginip ko'y tanging ikaw. Ngunit ang totoo madalas mong mapag-alinlanganan. Ang puso kong tapat sa pagsintang di mo alam. Ang pag-ibig
Kung lubusan kay hirap maunawaan, ang puso ko na may sumpang dalisay, laging wagas kahit mapagbintangan. Kaya sa panahon na ito, pinagbintangan tayo. Pinagbintangan niya rin si Juan na chismoso. Ulat galing kay Apostol 1 yung 1:3 ng unang 1 Ulat niya yun na 5:18 ng 1 na sinira yung araw ng Sabat. Salamat sa Diyos. Talo ang 70 at 20 na panahon nito. Okay, so dyan nagtatapos ang final conclusion ng ating negative. Brother Jared ng Iglesia ng Diyos. Dako naman tayo sa final conclusion ng ating affirmative na si Denmar Santiago ng Seventh-day Adventist sa pinatutunayan niya na ang Seventh-day Adventist ay tunay na iglesia na tinayo ni Kristo. Your time start now. Ayan, nakaipit-ipit na nga. Nagagalit siya kaya iniwanan ko na doon sa aking tanong kasi alam niya daw. Pero sumagot niya yung kreyas daw. Anong kreyas? Walang kreyas sa talata. Mag-review ka ng Greek. Sabihin mo, baboy yun. Walang baboy dun. Babasahin natin yung Greek, ha? Eto sabi. Greek, babasahin natin. No? Eto sabi. Kalowo gomeo apots broma osho theos ektisen sm metapelipsis. Sabi dyan, no? Meta Eucharistia, no? Eucharistia ho pistos ho ipignikos ho aletheia. Wala pong kriyas. Nako, mag-review ka ng Greek. Ang nakasulat, broma. Ang broma, malinis na pagkain, hindi baboy. Ano pa naman? Yung pinagbabawal na mga Gnostic, yung malinis na pagkain, hindi yung marumi. Dahil kung utos ng demonyo ang magbawal ng baboy, yung pagkain ng baboy, edi ibig sabihin, yung nakasulat sa Levitico 11:7, ay demonyo pala nagsabi nung kay Moses. Aba, talaga naman. Alagad nga naman pala talaga ng gagon. No? Ngayon, ay pagkasinungaling pa pati. Sabi niya, no, dito sa aming fundamental beliefs, akala mo naman wala akong libro niyan. Galing niya sa ministerial, ng theology ako. Yan. Galing po sa the Seventh-day Adventist belief. An exposition of the fundamental beliefs of the Seventh-day Adventist. Yung 224 ay qualification for baptism. Walang Ellen White doon. Mali. Misinformation. At ang nakasulat doon, one of the founders. Ayan chapter 18. Anong page to? 253. The gift of prophecy. Yung kay Ellen White. Hindi yung sinasabi mo, malayo. Malayo sa katotohanan one of its founder, kasi si Pablo, isa rin sa tagapagtayo sa kinasasaligang bato. Unang Korinto 3:10. No? Doon ka pa nahuli no? Na walang, sabi mo, wala kang mababasa nito po dito na si Kristo na ang Sabat. No? Bagkos ang nakasulat sa Marcos 2:27, ako ang Panginoon ng Sabat. Hindi sinabi niya ako ang Sabat. Walang ganon. Dahil yung Mateo 11:28 na binanggit mo, hindi yan sabatismos, kundi anapaw. Ang anapaw is spiritual rest. Ang sabaton, yan ay Sabat, 7th day. Magkaiba ang rest at yung Sabat. Pwede kang mag-rest kahit hindi Sabat. Pero hindi ka pwede mag-Sabat. Hindi ka pwede mag-Sabat na kasi magkaiba ho yung anapaw at yung sabaton. Mag-review ko nga ng Greek. Hindi ka marunong sa Greek do your homework, Brad. Bago ka punta ng debate, yabang-yabang ka ngayon, naiipit ka. Ngayon, mga kapatid, mga kaibigan, 6 po ang poste. No? 6 po talaga ang ating poste.
No? Hindi po natibag ng ating kausap. Ang Seventh-day Adventist, ang tunay na iglesia ng ating Panginoon. Base po yan sa qualification ng tunay na iglesia. Una, 1, ikalawa, holy. Tatlo, Catholic. Ikapat, apostolic. Number 5, orthodox. Number 6, prophetic. Prophetic. Number 7, remnant. Number 8, Adventist. Adventist. Ano pa? Number 9, reformer. Reformer. And number 10, mga kapatid, ay Seventh Day. Yan. So, 10 ang ating poste. Hindi nagiba, 6 lang ang ibinigay ko. Kahit isa, walang nagiba. Sabi niya, saan daw mababasa ang Seventh-day Adventist sa Bible? Kung ba gusto mo? Ito, Seventh-day Adventist. Okay, mga Pilosopo ka palang kangkong. Hindi. Wag na. Okay na yan. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang ating debate between STA and Iglesia ng Diyos sa topic na ang Seventh-day Adventist, mga kapatid, ay ang tunay na iglesia na itinayo ni Kristo. Affirmative natin si Brother Denmar, negative naman si Brother Jared ng Iglesia ng Diyos. So dito tayo mga kapatid sa ating pasasalamat at I hope mga kapatid, huwag nyo nang pag-usapan ang inyong debate. Pasasalamat ito ha sa lahat ng nanood sa inyo at makakapanood pa nito. So unahin natin si Brother Denmar. Bro, pasalamat ka muna bro. Maraming salamat una sa ating Panginoong Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo sa paggabay at pagtulong niya sa atin at pagbibigay pagkakaloob niya ng panahon upang maihayag natin ang katotohanan ng Seventh-day Adventist, ang tunay na iglesyang itinatag ng ating Panginoon Kristo. Batay po yan sa nasusulat sa Biblia. No? So, ang inyong pong lingkod ay nagpapasalamat din sa bumubuo ng Advent Biblical Ministry at dahil sa aking grupo na Advent Hope Messengers, mga kapatid. Ang inyong pong maliit na lingkod, Brother Denmar Santiago, meron po tayong ministry page sa Facebook, ang Ayon sa Nasusulat Ministry sa Facebook and sa YouTube. Type nyo lamang Ayon sa Nasusulat Ministry or Denmar Santiago sa YouTube. Lalabas na po yung aking official account, mga kapatid. No? So kayo po, mga kapatid, ay pinasasalamatan ko at kayo patuloy na panampalataya sa katotohanan ng ating pananampalataya na si Jesus ay namatay, si Jesus ay muling nabuhay, at si Jesus ay babalik sa wakas sa panahon. Kaya kapatid at kaibigan, lalo ka na Jared, antayin mo si Kristo dahil ang ating tagapagligtas ay malapit na. Tayo po maghanda mga kapatid. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon at pinasasalamatan ko pala, bago ko paalam, pinasasalamatan ko si Brother Jared sa kanyang participation at attendance. No? Dito lang kami magbubugbugan ni Brother Jared sa debate. Pero ito ay kaibigan ko, lalo na didebatihin niya si Darwin Bitgano. Bira! Sabi nga sa Bisaya, padayon. Padayon. Okay. So maraming salamat kay Brother Rasya and sa inyo sa mga nanonood. God bless you and pagpalain kayo lahat ng ating Panginoon. Okay, Brother Denmar Santiago, ang SDA mga kapatid, thank you din. At dito tayo magpasalamat din, Brother Jared, bro. Sa inyo mga kapatid, kayo na bahala. Unang-una, pasalamat sa Diyos. Salamat sa ating kadiskusyon at lalo na sa ating gwapong debate, gwapong moderator na si Rasha TV. Ngayon mga kapatid, tibag-tibangin lang natin gaya na nasa 4.1 ng unang 1. Makinig tayo lagi ng aral ng Diyos, 8.47 ng 1. Manalangin, 4.6 ng Pilipos. Pero masingit ko lang mga kapatid, meron akong binibentang Vision X Dashcam Pro Plus. Experience ultimate road safety with our premium dual dashcam. Only available here in Dunamis GM. Ito po ang ating mga features ng dashcam. HD lens, night vision, merong GPS, Wi-Fi link, at meron tayo ng MP4 video recording, tapos meron ring time-lapse,
habang bumabiyahe kayo, makikita nyo, mapapanood nyo ng mabilisan. Meron ring parking monitoring, tsaka meron G-sensor technology for instant incident detection. With loop recording and video audio capture, every drive is protected in crystal clear details. Mabibili lang natin ito with 1-year warranty ng 7,500. Hindi to pang hot-hot. Kaysa naman kalakali natin, kagaya ng mga pastor ng demonyo, bumili na kayo ng dashcam. Yung may mga kotse dyan, alam ko maraming pastor ng demonyo may kotse joke lang, pero ayan ang inaalok natin na paninda. Salamat sa Diyos, moderator, lalo na sa ating mga taga-subaybay. Salamat sa Diyos. Thank you mga kapatid. So kung gusto nyo ng dashcam, ayan, available. Pwede nyo i-PM si Brother Jared dyan for more information mga kapatid. At maraming salamat din sa lahat ng mga sumusuporta at patuloy na naniniwala sa Russia TV mga kapatid. Kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain, pwede kayo mag-PM sa akin or maghamon man sa ating dalawang debatista na nandito. Nandito si Brother Denmar Santiago ng SDA at si Brother Jared ng Iglesia ng Diyos, at pwede nyo akong gamitin as mediator sa inyong pag-uusap basta sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng patakaran dito sa amin mga kapatid at sa mga kondisyon din ng ating mga debater. Please subscribe yung ating YouTube channel mga kapatid, Russia TV, dahil lagi tayong nagla-live din dyan, simultaneous dito sa ating Facebook at sa aking din Facebook mga kapatid, Russia Vista mga kapatid. Huwag na kayong mag-add, mag-follow na lang kayo dahil puno na po yung aking friend list, no? So maraming salamat mga kapatid. Please follow din ang aking TikTok, Russia TV. Search nyo lang dyan. At ayun, this is Admin Russia ng Russia TV mga kapatid. And we're out. Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas.